parang ayaw magsalta pag showtime yung topic. Hindi, hanggang ngayon kasi na... Ano ba naman yung si Janela Salvador? Oh. May attitude. Konting request lang, hindi na pagbigyan. Bakit naman ganun si Kim Chiu? Bakit niya pinapasample yun? Hindi naman ko si Janela. Na-stroke si Chis Escudero. Oo, na-comatose daw. Si Willie Revillame ay magiging pre-programming ng news program ng TV5. Why not? Koko natin, di ba? Diba Maloy, bakit hindi sa noontime? Ikaw, anong suggestion mo para maging engaging yung programa ni Willie Revillame? Alam mo, te, maganda to. Dapat pagalitan niya yung mga staff on air. Ha? Engaging yun. Viral yun. Alam mo. Hello mga ka-ate, dito po ang inyong mga link. Ito ba si Mamalong? At ito naman po si Pampa o si Marquinhas. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Okay, unang-una sa lahat, ako ang ating pagbate sa It's Showtime. Yes. Sa kanilang unang araw bilang Madlang Kapuso. Oh. Oo, napanood niyo ba yun? Nakakaloka, hindi ba, Jex? Yes, yung pro. Ang taaray ng opening number, parang 28 minutes. Ha? Yes, ganun kahaba ang prod number. Dahil lahat ng host ay nag-perform para doon sa 28 minutes na yon. Wow. Siyempre, panghuli ay si Vice Ganda. Wow. Oo. Kung saan talagang kita mo, no? Tumungtong siya sa logo ng GMA. Oo. At may pabuhangin pa, parang Dubai. Oo. Ang taray. Congratulations. Talaga namang, kung kilala ko si Vice, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya binibigay ang kanyang best. Yes. Kaya ang ating pagbati kay Vice dahil birthday celebration niya yun. Yes. At saka na ang bongga. 3 channel siya ng GMA pinapalabas. Correct. Hindi ba? Saan? GMA TV, tsaka GMA Pinoy TV. Bongga. Dito mo malalaman at mararamdaman kung gaano kabilib at kung gaano ka confident ang GMA na malaking tulong talaga ang It's Showtime sa kanilang network. Ganon din sa ABS-CBN. Diba? Na kahit walang prangkisa, marami pa rin gusto makipag-collab o makipag-merge sa kanila. Yes. Diba? Pero alam mo, ito ang nakakaloka, no? Yung spills ni Vice sa kanyang opening. Talagang gusto lang niyang patunayan na huwag kang paaapi, huwag kang pagugupo sa mga ibang tao. Kung ayaw nila sa nararating mo, ipagpatuloy mo lang. Huwag kang basta lang nananaginip. Dapat nangangarap ka daw. Yung mga ganyan. Na feeling ko si Vice Ganda ang sumulat noon. Diba? Yung gano'n ka lang ng gano'n, Jex, no? True ba yun, Nay? Clue? Ako napapagod. Ayaw niyo magsalita. Bakit parang ayaw magsalta pag showtime yung topic? Hindi, hanggang ngayon kasi na pa rin ako dun sa opening. Pinanood niya kasi kanina. Galing. Kanina nga habang nanonood. Wow, taray, may pabuhangin. Ganun si Jex. Diba? Medyo makapagsalita. Na-amaze siya, Nay. Ako din Diyos ko. Alam mo, lagi ko nga itong paniniwala na si Vice Ganda, ang kalaban niya lagi ay ang kanyang sarili. Hindi ang kahit sino. Pag may nagawa si Vice ngayon, kailangan yun ang lalampasan niya bukas. Ganyan siya. Kaya ang ending tuloy, ang lola mo, lagi siyang natataranta, na anxiety. Kasi nga, yun ang kanyang naging attitude na. Na kailangan kabugin niya yung huli niyang nagawa. Talagang she's always aiming for excellence. Pero mahirap yung ganun Kung yun ang lagi mong kakabugin, yung nagawa mo ngayon. Wala namang problema doon. Kaya lang, di ba, syempre, as you age, di ba? Di ba, kailangan na umaano na yan. Bumababa na yung mga nagagawa mo. Kung dati hataw ka pa, dapat sa mga panahon ngayon, medyo pa-mellow ka na. Pero si Vice kasi, kumbaga, ang concern niya siguro yung Gen Z audience niya na kailangan hindi mahalata
ng Gen Z na 48 na ako. Kailangan mahalata nila na 16 lang ako. Na humahato pa rin sa dance floor. Fresh? Oo. Sa is? Diba? Ang sweet? Oo. Ganyan yun lagi yung problema yung paano ko kaya kakabugin yung nagawa ko kahapon. Oo. Ay, Diyos ko. O, basta ang aming pagbante sa It's Showtime, ngayon kayo'y madlang kapuso na rin. Yan. And then, ano naman yung opening ng Itbulaga? Hindi ko kasi napanood. Wala, normal. Normal yung opening nila. Bayanihan yung kanilang team. Kung saan maraming tao, meron siguro may crane, tapos may camera yun, tapos parang isang barangay na maraming tao na sumisigaw pa rin ng Itbulaga. So, the usual. Parang one for all for one. Ganon. Ano yun, te? Hindi man lang sila nag-exert ng effort? Nakabugin man lang yung showtime? Itong bongga-bongga ng showtime. Hindi na. Yung iba kasi ang rason nila, uupuan lang yan ng TVJ. Sa upuan lang sila. Oo. Diba? At saka wala naman ang dapat patunayan ng TVJ. Oo. Kasi TVJ na sila eh. Yes. Diba? Pero syempre, sa panahon ngayon ng Gen Z, gusto nila marami silang nakikita na ginagawa ng mga host na hindi lang basta hosting ang ginagawa, kundi humahataw din, yung ganon. Although, yung mga matatanda na audience, diba? Yung mga elderly, ay ma-appreciate nila yung TVJ kasi nakilala na sila noon pa eh. At saka ano na sila, avid viewer na sila ng Itbulaga. Yung Gen Z lang talaga, kailangan i-explain pa ng matatanda sa Gen Z na ganyan talaga ang Tito Vic and Joey nyo, mga anak. Bakit hindi sila humataw, Lola? Ako ba, Apo? Nakita mong humataw. Diba? Kaya, hayaan na natin. At saka, syempre naman din may sineselebrate Day 1. Kumbaga may okasyon ngayon, kaya din bongga yung ng showtime, di ba? Oo. Lumabas na rin ngayong April 8 ang ratings ng episode nung April 6 Showdown. At eto na nga, nanalo ang It's Showtime laban sa Itbulaga. Yan ay according to preliminary data from Nielsen Philippines. Ang figures na nakikita nyo na 9.6 ay base sa combined viewers ng It's Showtime on free-to-air channels A to Z, GTV and GMA, and Pay TV channel, Kapamilya channel, habang ang Itbulaga on free-to-air channels, TV5 and RPTV ay nakakuha naman ng total na 4.4. Yan ay according to professional heckler na kinuha ng Lionhear TV. Habang umani ng 524,294 naman ang concurrent na nanood sa lahat ng SOCMED accounts na naka-aire ang It's Showtime. Trending din sa SOCMED ang It's Showtime at ang mga segments nito ay pinag-uusapan din. Tulad ng paghahanap kay Lassie, na yun pala siya yung mommy na katabi ni MC, pag-guest ni Michelle D sa Especially For You at yung searcher na Oliver, at ang prod number ni Vice Ganda at ang spills nito at iba pang trending sa dating Twitter na X app. Habang sa Itbulaga naman ay tinilian ang paglabas ni Andres Mulak na itinukso kay Raisa May. Aabangan pa natin ang susunod na showdown ng Itbulaga at ng It's Showtime. Sana mo wala kami na-offense sa aming mga opinion. Di ganun talaga, no? Dahil kahit nga itong mga pagbabalita natin, nag-ano rin to nag-i-evolve din siya Yes. Oo, dati sa talk show, dati sa TV ginagawa ito, at na-experience ko naman maging talk show host. Kaya lang nga, hindi naman lahat pwedeng sabihin doon. Diba? Kasi merong NPRCB, dito wala. Diba? O ayan, ang importante dyan, kung gusto nyo ng Itbulaga, di manood kayo sa Itbulaga. Kung gusto nyo ng It's Showtime, manood kayo sa It's Showtime, diba? Walang pwedeng pumigil sa inyo. Hawak nyo ang remote control or hawak nyo ang inyong cellphone,
para panoorin ang gusto nyong panoorin. Correct. Diba? Yung iba nga walang pakialam, puro gaming na lang eh. Oo nga. Diba? Hindi na sila nanonood ng Itbulaga or ng It's Showtime, gaming sila. Tapos pag nagkukwentuhan ng barkada, wala silang maiambag na kwento kasi nga hindi naman sila nanood. Nagpapakwento na lang. Anong nangyari? Anong ganap? Otherwise, sa totoo lang hindi na kumpletong napapanood ng mga tao sa free TV ang mga palabas. Totoo yan. Lalo na yung pag 2.5 hours ang show, wala na. Hindi na yan napapanood ng mula umpisa hanggang ending. Oo, kasi ang attention span ng mga tao maiikli na lang. Diba? Kahit nga sa YouTube, may research na first 8 minutes lang ang pinanonood. Oo, kaya lang more than 8 minutes na hindi nila ito naabutan. Tsaka Loy, kung mapapansin mo, hindi ba? Yung iba hindi nanonood ng It's Showtime or ng Itbulaga. Pero may mga clips doon, may mga dukot na scene doon na nati-TikTok. Yun ang pwedeng viral. Oo. Yun na lang ang pinanonood ng iba, umaasa sa TikTok, di ba? Umaasa sa mga reels, kung ano yung napanood, umaasa sa mga online news, at saka babalikan yung eksena kung bakit siya naging viral. Hahanapin yung video na yun. Ganun na lamang ngayon sa mga panahon ngayon. Ito nga tinututukan nyo kami Swerte na to na hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo. Yes. Hindi nyo pa rin pinapatay. Comment below kung naabutan nyo to. Sabihin nyo lang thumbs up. Ayan, tingnan natin, malalaman natin kung ano to. Ayan, diba? Kung umabot na kayo hanggang dito sa part na to comment thumbs up. Or hindi yung icon na thumbs up, kundi salitang thumbs up. Ito, hindi naman natin alam kung thumbs up or thumbs down. Kasi nag-react na si Janela Salvador. Ito nga kasi, hindi ba? Balikan natin ang nakaraan, Loy. Ano bang nangyari dyan? Ito na nga, kasi nagpo-promote itong si Janela Salvador at si Win Metawin, isang Thai actor nung kanilang pelikula na Under the Parallel Skies. Saan? Doon sa It's Showtime. Tapos biglang napag-usapan yung concert ni Janela. So humingi si Kim Chu ng sample. Sabi niya, sample naman dyan. Ano sabi ni Janela? Sabi ni Janela, ay paus ako today. Kayo na lang. Sabi niya ganon. Ang reaction ng iba ano ba naman yung si Janela Salvador? May attitude. Konting request lang, hindi na pagbigyan. Sabi ko. Actually, nababasa ko yan, Yung ibang mga fans ni Kim Chu, sabi dyan sa Reddit, ay si Janela nga ay binabash. Tapos, yung ibang fans din ng It's Showtime, binabash si Janela. Dahil napakaliit na bagay daw, hindi pa napagbigyan. Yung iba naman, pinagtatanggol naman si Janela. At ang sabi kung paus yung tao, bakit kailangan pilitin at hinga ng sample? Lalo na, may concert si Janela. May concert siya. Yung Janela Reimagined, April 19 sa New Frontier Theater. Diba? Siyempre, kung paus ka, biglang marinig na lang paus ka, diba? Parang, alam ba, magko-concert tapos paus, diba? Yun yung sasabihin ba? Pinilit po kasi akong kumanta Kaya si Janela, tinan mo dahil nga maraming bash na natatanggap, pati yung kanyang anak na si Jude ay dinadamay na rin, sumagot na si Janela. Oo na. Ano sabi ni Janela? Eto na yung nasa sulat. Basa. Oh, wow! I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful. And here I am being met with so much love and comfort upon opening this app. Thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for. Hugs of gratitude. Meron pa? Meron pa na. Ano pa sabi? And just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. If you twist my words, that's on you. I will always be assertive but never disrespectful. If you can't tell the difference and find something wrong with that,
then you're a people pleaser, and again, that's on you. Don't you dare try and involve my son. The way most of y'all are boomers too. Embarrassing. Sabi yung gano'n. Yung iba nga hinihiritan din na sana raw magsalita si Vice Ganda at si Kim Chiu, ayan din nakalagay dyan na sana mag-statement din daw. Yung isa naloka pa, bakit daw si Vice ay ginamit pa yung sorry pa usa ko doon sa especially for you. So parang ang dating sa kanila bakit kailangang paglaruan, lalo na raw at guest sila, sana raw hindi nababastos yung mga guest doon, di ba? Yung iba nagpupush pa kay Janela na next time daw wag na mag-guest sa It's Showtime, di ba? Kung mapapansin mo, Loy, lahat may boses, lahat may opinion. Ang problema kasi, binabasa yung mga opinion. Kung ikaw mismo si Janela, hindi ka nagbabasa, definitely, hindi ka naman maapektuhan. Kasi hindi ka nagbabasa. Pero pag nagbabasa ka talaga ng mga comments, maapektuhan ka. Kaya, sa totoo lang, ayan ang aking tip sa mga artista. Huwag kayo magbasa. Dahil kahit kami, marami kaming mga negative na, hindi ko na binabasa. Oo. Diba, parang kung alam mong pag nagbasa ka, sisira lang ng araw mo, wag na. Unless isang kaibigan, isang tunay na kaibigan na nagsasabi sa'yo na, uy, mali yung ginawa mo, baka maapektuhan pa tayo, di ba? Pero kung hindi naman natin kilala at hindi tayo kilala ng personal, di ba, wag nang magpa-apekto. Yung mga yan, mga suggestion o yung mga opinion ng mga netizen, di ba? Nasa atin na yan kung ito'y gagawin natin or hindi. Di ba? Ang importante sa akin, sa palagay mo kaya, Loy, kung si Janela umawit, mabaviral. Kung totoong pao siya, Nay, tapos napiyok siya, mabaviral talaga yun. Yun. I mean, kung nagsalita si Janela ng pausa ko, pero sige, tatry ko. Ayan, tapos kumanta si Janela, tapos bongga, walang piyok, tamang tono, hindi ba? Palagay mo yun mabaviral? Ako, hindi. Etong kasing sagutan nila, nakakita yung mga netizen ng butas. Ay, ang awkward naman. Bakit ganun si Janela? Hindi man lang napagbigyan. Concert nga gano'n. Normal naman kasi sa It's Showtime na pag andon, kailangan magpasample. Bakit naman ganun si Kim Chiu? Bakit niya pinapasample yun? Hindi naman ko si Janela. Bakit ganun naman si Janela na awkward tuloy si Kim Chiu? Diba? Sari-sari ang mga opinion. But at the end of the day, kung wala namang intensyong masama, si Kim Chiu sa kanyang inihirit kay Janela. At si Janela ay wala namang intensyon ding masama sa kanyang naging sagot na sorry pa usa ko. Sino yung mga netizens para sila mas maapektuhan? Ito nga mga sangkot hindi naapektuhan. If that is the case, anyway, yung kanina kapatango ng tango dyan sa likod, Jex. Baka meron kong gustong sabihin, napapagod ako. Sorry, Tep. Pausa ko, kayo na lang. Janela, ikaw ba yan? Ay, akala ko ba sample. Sample ng pao. Para mag-viral. Anyway, yung iba naman nagre-react din sa mall show ni Janela. Oo, na hindi siya umattend at napuspong. Yes. Oo, kasi nga nagkaroon ng medical emergency itong kanyang anak na si Jude, no? Yes. Na inasma. Oo, yan naman ay understandable. Totoo. Oo, ayan. Akala kasi nung iba na dahil paos. Hindi. Sino? Si Jude? Hindi nga. Si Jude ay parang inasma. Oo. Pwede ba move on na tayo sa paos? At saka mag-move on na rin tayo kay Chis Escudero. Bakit? Anong issue? Kasi nga na kumalat na ito daw si Senator Chis Escudero nasa BGC, na confined sa St. Luke's dahil na stroke. May stroke si Chis Escudero? Oo, sabi nung iba. Kumalat yan na in-airlift pa nga daw para dalhin doon sa ospital, sabi nung iba.
Pero ang totoo po, nagpa-executive check-up lang itong si Senator Cheese. At lumabas dun sa check-up niya nung time na yun na high blood siya, kaya siya pinagpapahinga. Umuwi rin sila ni Hart, Evangelista. Kaya hindi po totoong naka-confine. Meron pang iba nagsabi na comatose daw. May nabasa pa akong gano'n. Oo, hindi po yan totoo. Malakas na malakas po si Senator Cheese Escudero. Sabi nga nung ating source, kayang-kaya pa daw manuntok. Ay, ayun naman pala, Loy. So, okay na po. Sana okay na rin yung nagbabalita. Nang hindi maganda. Ayan. Oo, naku, yung mga nagkakalat dyan ng mga fake news, di ba, Nay? Nakakaloka minsan. Minsan, sure na sure sila. Yung mga ibang mga channel, di ba? Correct. Sure na sure sila kung makapagbalita na ganito nangyari kay ganito, ganyan nangyayari. Gaya ng sinasabi lagi ni Nanay, hanggat hindi po lumalabas sa mga major, di ba, na mga news online, wag po tayo agad maniniwala. Ayan, yung paniniwalaan lang natin yung mga matatagal na sa industriya ng pagbabalita, Inquirer, Philippine Star, Rappler, GMA News, Manila Bulletin, GMA News, ABS-CBN News. Yan. Pag galing lang sa isang alam mong may galit dun sa tao, huwag basta-basta maniniwala. Ha? Ay, Nay, teka lang, mahabol ko lang. Gano'n ka totoo na ito daw si Willie Revillame magkakaroon ng show sa TV5? Yung pre-programming daw ng Frontline. Wow. Kung sakaling totoo yan, edi mas marami pang mag-e-enjoy, hindi pa? Ako, I always believe na the more, the merrier. Oo. Kung si Willie Revillame ay magiging pre-programming ng news program ng TV5, why not? Koko natin, di ba? Diba, Maloy, bakit hindi sa noontime? Kasi nga, di ba, galing sa noontime si Willie. Tapos naging gabi rin siya dati, di ba? Yung wawawin yata yun. Bakit naman ang hindi? Alam mo, sa totoo lang, kahit saang time slot ka dalhin, kung napakaganda ng iyong programa at napaka-engaging ng content ng iyong programa, pupuntahan ka at pupuntahan ng mga ng mga fans mo, di ba? Ng mga supporters mo at ng mga naniniwala sa show mo, di ba? Ganun lang yun, Diyos ko. Nakakaloka lang, Loy. Oo, dahil alam mo na, di ba? Even the digital is now competing with the free TV. Oo, so kalaban din ng free TV ang social media. Yun lang ang masaklap na katotohanan sa mga panahon ngayon. Nung araw ng television lang, talagang yun lang ang tutok natin. Pero sa presensya ng social media, ng digital technology, wala. Mukhang kinakain na rin ng digital ang oras ng panonood ng mga netizen. Kaya nga mayroong tawag ng netizen. So, hindi lang sila basta televiewers. So, dapat lang talaga engaging yung programa. Tama. Yung ganun ka na naman ng ganun, Jex. O, ikaw, anong suggestion mo para maging engaging yung programa ni Willie Revillame? Alam mo, te, maganda to. Dapat pagalitan niya yung mga staff on air. Engaging yun. Viral yun. alam mo, sa totoo lang, buti nabanggit mo yan. Alam mo, siguro sa panahon ngayon ng kasi noon pag ginagawa ni Willie yan, yung pinagagalitan on air yung staff. Ngayon yan, pasok yan. Pasok yan. Pasok yan. Kaya lang, di ba, syempre, bilang ginagawa mo na yun ng araw, dapat ngayon, iba naman. Ano na, te? Minumura na ba dapat? Alam, salbahe ko. Sabi mo iba naman Hindi. Siyempre, hindi. Bawal naman yan sa TV. Oo nga. Basta hindi mag-isip lang si Willie ng mga engaging segments. Yung talagang magpapaandar ng utak ng bawat manonood ng kanyang show. Yes. Yun. Pero marami na naman matutuhan nga, Nay. Kasi syempre, mabubuhay na naman yung mga games niya na nagbibigay ng mga premyo para dun sa mga kababayan natin, di ba? Yan. At saka meron na namang trabaho yung ating mga kasama sa industriya, di ba? Yun ang lagi nating ipagpasalamat. Yes. Diba? At sana lang din, syempre, bagong Willie Revillame na ang makita ng mga
audience at ng netizens. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers. Subscribe now! I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po ang aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment niyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click yan, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana po na lahat mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-N-A-L-O-I. At nandyan po nakapost ngayon yung aming pong mall show. Yung Ichika Mo Na Dali 1 million subscribers mall show. Para sa mga hindi po nakapunta, nakapanoorin niyo po sa channel ko yung mga ganap nung araw na yun. Di ba, Nay? Yes. At syempre, Nay, sa ating magpasalamat muli sa ating mga sponsors, ang ating pong presenter, ang I Am Worldwide, ang major sponsor po natin, ang RCC Staffing Solutions, at ang Jazzcorp po. Yan po, under kay Sir Romer Gutierrez Haso. Sa aming po mga donors, sa Gorgeous Mount Dental Clinic, sa Chef Jeng's Heavenly Dessert, Highland Valley Resort, The Hungry Sieves, Sushi Pie, Dedet's Cakes, Kakanin, and Pastries. Yes! At syempre to the Bersola family, Tita Pet, Tita Ronald, tsaka kay Ron. At ang Ideal Vision, maraming salamat. Yes! Oo, at syempre, Sa Fisher Mall, maraming salamat. Love na love nyo kami. At karamihan ng staff dyan nanonood sa atin. Thank you so much po. Thank you so much, Fisher Mall. Yes. Nabigay din sila ng mga GC ng Fisher Mall. Yes! At yung Savory, Jollibee na nagpadala rin ng pagkain. Wow! Thank you! Thank you so much. At saka yung Pancake House. Maraming salamat. Siyempre, sa mga naging bisita natin. Yes! Siyempre, nandyan yung Aja. Yes! Yung G22. Yes! Yung si Ains. Yung Yes My Love. YML. Yes! Siyempre, si Jason D. Yes! Maraming salamat. At ang buong cast ng Sunny na showing na sa April 10. Yes! Thank you so much Salamat sa inyo po. sa lahat ng pagmamahal. At syempre, Jex. Sa Tita Jags channel, te, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo po. At te, pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Skin Perfect, at ang N-Transition PH. Thank you po. Ayan. At syempre, ang OGDS Showbiz Update ay meron pong fan page. Meron din po kaming Spotify at Apple Podcast. Kung ayaw po makita mga pagmumukha namin. Oo. At syempre pa ang OGDS TV, pakisuportahan na rin po sa aking mag-iina, kay Mami Soul, kay Mira TV at kay Erin Diaz sa kanilang mga YouTube. Paki-subscribe po. Ayan, ha? Siyempre, maraming salamat sa nagpapaganda ng aming skin. O ano ba? Ay! Ginanon-ganon lang na mula na, ND, Skin Beauty and Wellness Center. Diyan po Yes. malapit sa ABS-CBN sa Mother Ignacia. Yes. Kaya lahat po ng kung anong klaseng ganda ang gusto ninyo, nandyan po ang solusyon sa ND. Ha? Yung pinapagawa natin na yung PRP, ang dami nagpapagawa. At saka yung sa hair po, meron yung PRP pa din sa face. Sa hair, naku talaga na yung nakadalawang session pa lang, si Martina mismo sa Busap yung nag-makeup sa atin kahapon, nagpaganda sa atin. Saka si Betcha yung nag-hair sa atin, ang nagsabi na kumapal daw yung hair ko. Alam mo dati, ano ito, kulot-kulot Diba? yan eh. Oo. Tapos kulang na lang dito, balls. Iba yun. Hindi, pero effective talaga pag effective, ND. grabe. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Umasin OG Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihigilit sa amin? Chika mo na! Dali! Nakakaloka si Jens. Wala masyadong sinasabi, ha? Oo. Naninindigan ko yung ano lang, Corina Sanchez, TV Patrol. TV Patrol.